ipakilala sa inyo ang inyong bagong kaklase. Ang pangalan niya ay si Hana. May kaon sa ulo niya. Puro nahihiya lang siya. Unang araw niya ngayon. Yan normal. Anong tinatago niya? Pangit ba siya? Tama na yan, Abby. Halika na, ma'am. Hindi mo ba nakikita? Hindi ako ang may problema rito. Lahat naman siguro tayo ay may pwedeng sabihin worried to siya. Tahimik! Iha, gusto mo nang umupo? Ginoong Lee, nang una kong marinig na may suot na kahon si Hana, inakala kong uso lang. Yung tipong uso-uso sa kabataan, hindi ko inakala na permanente pala ito. Sa bahay, mas lang ang suot niya. Itong kahon bago na lang. Pero umaasa pa rin akong peace lang ito. Kung peace lang ito, welcome pa rin siyang bumalik. Pero sa ngayon, mukhang hindi talaga ito gumagana. Pasensya na. Isang araw pa lang siyang may kahon. Hindi ko natapos ang kalahati ng lesson plan ko. Siguro naman naiintindihan ninyo. Sinabi ko na ito sa therapist ni Hana. Sinubukan ko naman siyang i-homeschool. Pero pinilit ng therapist na subukan siyang i-socialize. Kung okay lang po, pwede po bang itanong kung anong pinagmulan ng pagsusuot niya ng takip sa mukha? Nangyari sa kanya na talagang nakatrauma. Dati siyang masayahin at may kumpiyansa. Hanggang sa nakilala niya ang batang si Alex. Lagi niya itong binabanggit. Akala ko puppy love lang. Isang araw, sinabi niya kay Alex na gusto niya ito. Akala ko, puppy love lang. Kaya, hindi ko na lang inisip ng husto na maaapektuhan pala pati ang sarili niya. Hi, Alex! Gusto kita. Ang pangit mo! Mula noon, ayaw niyang tumigil sa salamin, ayaw makipag-usap kung hindi natakpan ng mukha niya. Nakita niyo na po, dahil lang ito sa isang batang lalaki na tinawag siyang pangit at naniwala siya, talagang nasaktan ang puso ko. Hinihiling ko na sana alam niya na maganda siya. Pasensya na po, lahat ay kailangan pagdaanan ito ni Hana. Sabi ng therapist niya na malagay siya sa bagong kapaligiran na makakatulong sa kanyang sarili. Palagi na lang kasi siyang nakatutok sa blog, computer at maging sa bahay buong araw. Pero naintindihan ko po. Maraming salamat sa oras ninyo. Nakakalungkot naman. Pero salamat sa pagbabahagi. Gagawan ko ng paraan. Sabihin niyo kay Hana, magkikita kami bukas. Hey, Butterfly! Ang hirap ng araw na to. Pinagtawanan ako ng mga klase ko dahil sa kahon. Gusto ko na lang lumipad palayo. Pero naalala ko kayo. Tayong lahat ay kakaibang butterflies. May kanya-kanyang insecurities. Sabi ni Daddy, ang butterfly hindi kailangang sabihing maganda dahil likas na itong maganda. Kaya niya ako tinawag na butterfly. Siguro balang araw maniniwala rin ako.
Butterfly, pwede ba kitang makausap? Pupunta ka pa rin sa school bukas. Ano? Ayoko na, Dad. Hindi mo alam kung gaano sila kasama. Gusto ko na lang mag-homeschool. Paano ito makakatulong sa akin? Pinagtatawanan nila ako. Uy pare, si Abby talaga yung pinaka-hot sa school. Jackpot ka talaga bro. Ay grabe, totoo pala yung chismis. Freak ka. Anong tinatago mo dyan? Hindi kita papalisin hanggat hindi mo pinapakita ang mukha mo o bubuhusan kita ng tubig. 3, 2, 1. Panibagong weirdo? Magkapamilya ba kayo o ano? Babe, bilis na. Baka malate na naman ako. Hihintayin kita pagkatapos ng klase para tapusin to. At ikaw, lagyan pa natin to ng tubig. Tama na! Tama na! Oo na. Pangit ako. Ayan na si Ulo Kahon. Halika, magboxing tayo. May regalo ako sa'yo. Pang-package ka na papuntang ibang bansa. Magandang umaga, Rox. Pasensya na at ako'y na late. Anong nakakatawa? Sige, ngayon sa ating aralin, kailangan na lahat ay mag-isip ng medyo kakaiba. Hirap kasi siyang mag-isip sa labas ng kahon. Bakit naman? Oh, pasensya na po. Hindi ata makakasabay si Hana sa lesson na Sige pa, suntukin mo. Sige pa, suntukin mo. Hubarin mo ang kahon kung gusto mong tumigil ako. Tigilan niyo nga ako. Hey, butterflies! Grabe ang nangyari ngayon. Tinanggal ko na ang kahon sa ulo ko. May isang lalaki, tinawag ako maganda. Siguro niloloko lang niya ako, pero naisip kong i-post ang picture ko para makita niyo rin. Kayo ang totoo kaya ito na.
May batang lalaki sa labas naghahanap sa iyo. Butterfly, alam kong nahihirapan ka na nitong mga nakaraang araw. Kaya naisip kong okay lang kung bumalik ka na lang sa homeschool. Hinihiling ko na rin sa boss ko na mag work from home na lang ako